Ang linggong ito, na bago man po tayo papasok bukas sa ikalawang buwan ng taon ng 2016, sinikap natin sa habag at awa ng Diyos ay ating magampan ang dapat nating gawin bilang mga nagsasabing mga taong may takot kay Yahweh at mga taong may pag-ibig sa kanilang puso, pagmamahal kay Kristo, pagmamahal sa kanyang bayan, pagmamahal sa kanyang iglesia. Patuloy natin gagawin itong taunang pagtatalaga ng ating mga sarili. Inuulit ko, ito'y taon na natin gagawin hanggang sa dumating tayo sa puntong ganap natin itong maintindihan. Marahil, may mga ilan sa atin dito ang nung una natin gawin, hindi pa natin ito gaanong naiintindihan. Pero habang lumilipas pa, ang maraming pagkakataon na gaya nitong ginagawa nating taunan na kung saan tayong lahat, ang iglesyang ito ay muli nating itinatalaga, dinededicate, kinoconsecrate ang ating sarili kay Yahweh. Naniniwala ako na darating ang panahon sa mga ilan na hindi pa gaanong nauunawaan o hindi pa gaanong naiintindihan, ito ay finally mas magiging malinaw na sa atin. At kapag naiintindihan na natin lubos, at saka po natin lalong naiintindihan at nauunawaan kung bakit pala ang buhay na ito ay karapat-dapat nating ihandog, ialay, isuko muli sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, at sa Diyos ni Jacob. Ini-emphasize ko ang Diyos ni Abraham. Ini-emphasize ko masyado ang Diyos ng Israel dahil sa mundong ito, marami pong mga milyong-milyong Diyos. Hindi lamang po libo. Marami pong dinidiyos ang mga tao ngayon. Other than idolatry. Believe me, this is true. And whenever we emphasize the name God, it was always connected to the God of Israel. So I'm not referring to the God of religion. I'm referring to the God of Israel. And Paul says in the book of Romans 12, I want you to listen and pay attention to this. In verse 1 and 2, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kalakip nito ay kanyang sinunod ang salitang, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Because it will be useless for you and me to dedicate your heart and dedicate your lives to the Lord if until this time tayo po ay makamundo pa. Kaya mo inihahandog ang buhay mo kay Yahweh because you don't want to compromise with the world anymore. Am I right?
Kaya nga ang sabi ko, paulit-ulit natin gagawin itong dedication yearly hanggang sa maunawaan, hanggang sa ayon sa habag at biyaya ng Diyos ay lubos nating maisuko ang ating buhay. Because some of you, some of us here probably don't really understand why we are doing this. And some people who are here ay hirapang totally na iwanan ang makamundong bagay. Wag nawa na kagabi may mga lasing na dumalo sa gawaing ito ay medyo meron pa siyang konting hangover. I do hope na wala nang ganito sa atin. But kung meron man, you are still accepted because I believe God will be going to change you sa mga darating na panahon. Huwag ka lang bibitaw, huwag ka lang give up. God still loves you. And is about to change you. Habang ang habag ng Diyos, habag ng kanyang biyaya, ay patuloy pang sumasa atin. Nandyan pa. We can come with boldness and confidence into the very throne of God that we may obtain mercy and grace. God's mercy and God's grace is still available. I don't know during the Great Tribulation. I don't know about that. Because it seems that during the time, the only thing that is visible and known to mankind is the wrath of God. I'm speaking and talking about the last 3.5 years, or let's say 7 years. And so it will be very important for you and me habang may panahon pa, habang malakas pa tayo, habang nakakaintindi pa tayo, habang nakakapakinig pa tayo, habang malinaw pa ang ating mata, habang hindi pa nangangatog ang ating mga tuhod, habang hindi pa tayo nararatay sa banig ng karamdaman, sasamantalahin natin ang pagkakataong ito bilang pakiusap ng ating kapatid na si Pablo na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, siya'y nakikiusap na ating ialay ang ating sarili bilang isang handog na buhay, na ito'y kalugod-lugod, na ito'y katanggap-tanggap, na ito'y banal dahil sa dugo ni Kristo, at ito'y karapat-dapat na pagsamba na hinihingi ng Diyos, na kung saan kalakip nito tayo'y hindi na nakikiayon sa mundo, kundi atin ang tinalikdan ng mundong ito. At ito'y mangyayari lamang sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. So if we will be going to allow God to transform our mind, do you understand that? Let us allow the Holy Ghost to transform our mind, ang isip. Wala namang nag-i-struggle na paa, wala namang nag-i-struggle ng kamay. Kadalasan kaya tayo nag-i-struggle dahil sa isip. Am I right? Meron na ba kayo nakitang ang kamay mo na problema? Hindi. Wala namang namomroblema ang paa o kamay. Madalas kaya tayo na problema at nag-i-struggle dahil sa ating isip. But you know, the Lord admonished us this morning, part of our dedication is to be transformed by the renewing of our mind. Napaka-importante nito. Ang malinis ang ating isip sa mga karumihan. Ang malinis ang ating isip sa mga kaduda-duda. Ang malinis ang ating mga isip sa hindi ka nais-nais, sa mga hindi karapat-dapat. Hindi ka totaling magiging malaya
sa pagsamba mo sa Diyos at hindi ka totally magiging malaya. Sa iyong pagiging Kristiyan, makinig ka ha, at hindi ka lalong totoong maging malaya sa pakikitung mo sa kapwa hanggat ang isip mo ay dinodominahan ka. Hanggat hindi mo kontrolado ang isip mo. Bakit ko ito nasabi? How can you be joyful whenever you are in the house of God if your mind is full of uncleanness? I do hope you can understand me. Siguro naman nanawaan niyo dito. Kung maruming isip, actually kung maruming isip mo, marami ka ng mga pagdududa, laggapak ka na kagad because you won't be happy anymore. So you must first learn to be transformed by the what? Renewing of our mind. Ang lumaya tayo sa ating kaisipan. Somebody say amen for that. Ang malinis ang ating kaisipan. Yung bang pag nagpunta ka sa gawain, napaka-inosente mo, napakalinis ng iyong kaisipan. Hindi yung pag nasa church ka, tapos kung ano-anong isip, nandyan na naman namang hipokritang yan, nandyan namang hipokritong ito. How can you be happy? Am I right? I don't think that you will be happy because ang isip mo masyadong napakadumi. Hindi mo mapupuri ang Panginoon kung meron kang spirit of condemnation, meron kang spirit na nandyan sa isip mo na mapamintas ka. You will never be free. Never be free. This morning, I am inviting you to come into the presence of God and again, dedicate your lives to the Lord by first learning to be transformed. By what? Renewing of our mind. Ang kailangan mabago ang ating isip. You can ask the Lord, and by the power of the Holy Spirit to cleanse your mind, Lord, set me free from my mind, Lord. Alisin mo itong kaisipang ito, Panginoon. Now you can. It is possible naman. Gaya nga noong kami ay nag-retreat sa Baguio. Ako ay na-bless doon sa isang babae na Y-Pro. Ang sabi niya, bakit pag nagkakamali yung ibang tao, madali tayo magalit? Pero bakit kung tayo nagkakamali, hindi tayo nagagalit sa ating sarili? Pag meron kang ayaw sa kanya, kaagad mo siyang pipintasan. Pero pag meron ka namang nakikitang kapintas-pintas sa iyong sarili, bakit hindi mo naman inaayawan ang sarili mo at hindi ka nagtatampo sa iyong sarili? Just think of that. Tama naman siya, di ba? Bakit sa iba na mali, madali kang magtampo. Pero ikaw na nagkakamali din, hindi ka nagtatampo sa sarili mo. Dapat naman magtampo ka rin sa sarili mo. Totoo ito. Magtampo ka rin. Kausapin mo ang sarili mo, nagtatampo ako sa iyo, bakit ka ganon? No? No, sinasabi ko lamang po ito para tayo mapaliwanagan at makita natin ang minsang hindi natin alam kung paano tayo nilalaro ng kaaway sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kung ano-anong mga masamang kaisipan sa ating isip na hindi natin alam na tayo rin na nagiging luki. You see, some people, whenever they are in the church, they are not actually worshiping the Father. They are not actually worshiping the Father. They are not happy. Which is supposed to be, this is the day that the Lord hath made, I will rejoice and I must be glad with it. I will enter His gate and His courts with thanksgiving in my heart. But how come some people are not free? They are not happy. Something is missing. Something is wrong. Diba? May mali. Yung isip natin, dinadala tayo kung saan tayo gustong dalhin tayo. Hindi natin nakokontrol. Nasa gawain tayo, ang sabi ng isip mo, mag-text ka. Nasa gawain ka, ang sabi ng isip mo, mag-cellphone ka. Samantalang bawal kung tutuusin pag tayo nasa gawain. Sa sinehan nga sinehan na nga yun minsan turn off your cellphone, please! Igalang ninyo ang mga kasama ninyong nanonood. Don't create noise. Turn off your cellphone. But how about whenever we are in the house of God? Tapos pa Jesus ka, pero hindi mo naman ginagalang si Jesus. That's hypocrisy.
Pero ang dali mong makatingin sa ibang tao na para pintasan sila, pero ikaw hindi mo nakikita kung paano ka hypocrite sa harapan ng Diyos. Na sa ganong maliit na bagay lang ay hindi mo kayang igalang ang Panginoon na kinikilala mong Lord. Something is wrong with you. I think it's time for you to change. We cannot afford to let another month to come this year without you allowing the Holy Ghost to change you, my friend. Nagiging maigsi ang oras, nagiging maigsi ang panahon, nagiging maigsi ang buhay mo. You don't know kung hanggang kailan ka sa mundo. You don't know it. It's the only God who can answer that. But it's time. It's high time for you and me to really be serious sa ating ginagawa sa Panginoon. Hindi tayo mga hipokrito. Wala naman tayo sa relihiyon dito. Kung relihiyon lang, it's just fine. That's what religion can do. Religion, you can do what you want to do. But speaking about the God of Israel, the God of Abraham, when we talk about that, we talk about different things, my friend. Kasi worthy siya. Ang Diyos ng mga ibang reliyon, marahil hindi sila worthy, but the God of Israel is the most worthy. Siya ang mas karapat dapat bigyan ng parangal at karapat dapat na bigyan ng honor. Come on, give Him a praise for that. Alam niyo why we do this dedication? Pay attention. Gusto kong makinig kayong mabuti. Chance na niyo ito. Pagkakataon natin lahat ito. Alam mo, minsan, dumarating din ako sa panahong kung hindi na lang sa biyaya at lakas at tulong, gabay at kahabagan ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Minsan, dumarating din sa puntong parang gusto mo ma-discourage. Akala niyo kayo lang ang di-discourage. Minsan na-discourage ako. Because whenever you see people that, I'm a pastor. I'm under shepherd. Ako isang pastol na nagpapastol na napailalim sa isang dakilang pastol. Ang aking dakilang pastol, ang dakilang pastol natin ay walang iba kundi yung ating great shepherd, which is Jesus Christ. But of course, it is my prayer, it is my desire to see people growing and changing. Minsan nakakalungkot na mapagmasdan na nasa gawain. Simple na lang nasa gawain. Pero some people are, kahit na hindi mo nababasa ang kanilang kaisipan, pero mukhang alam mo kung anong nangyayari sa kanila. Halata minsan na nasa gawain, yung bang may mga taong hindi mapalagay, tayo upo, hindi naman na CCR, wala naman sigurong problema sa pantog yan. Pero parang minsan, tayo upo, parang kiti-kiti, yung hindi mapalagay na nasa loob ng gawain, pero parang hindi komportable. Bahay ito ng Diyos, di ba? At tayo tinatahanan ng presensya ng Diyos na kung saan, in His presence, there is what? Fullness of joy. That's what the Bible says. In His presence, there is fullness of joy. Wherein people must be attentive, listening, worshiping, honoring God. But some people, that seems like hindi nila kayang sa simpleng bagay pa lang, ay mukhang nahihirapan na silang magtino. Nahihirapan na silang mag-behave. But we are in the house. Hindi na tayo bata, mga matatanda na tayo rito. May mga isip na tayo rito na nakakaunawa at nakakaintindi. Pasalamat nga tayo kung sa ganitong pagkakataon na nasa bahay tayo ng Diyos, na sinasamba natin ng Diyos ng Israel, na kailangan talagang dapat tayo'y patuloy na mapaalalahanan na huwag ninyong itong i-take personal. Kasi napapanahon na na kailangan may tatayo sa inyong kalagitnaan na sasabihin kung tama o mali ang iyong ginagawa. Marahil sa bahay ninyo, walang nagko-correct sa inyo. Pero pag kayo nasa bahay ng Diyos,
karapatan ng mga saserdote na ibigay kung ano ang salita ng Diyos upang tayo'y tama. Yes, probably your parents, hindi kayo kayang i-correct. Probably, hindi kayo kayang i-correct na mga mahal na sa buhay. But not in the house of God. Because mayroong isang mas higher authority in this house na kailangan nating dapat kilalanin at igalang. Give God a big hand of praise for that. I want to see this church change. It is my prayer to see this house being transformed into the image of God. I want to see someday that the Holy Ghost is on fire to each and every one of us. That is my prayer, my friend. Sige po, palakpakan ninyo ang Panginoon. Which I pray and I hope it is the same desire and vision na nakikita ko, na nakikita din ninyo. Hindi ako kontento, hindi ako nakakaramdam na parang it's fine with me, na okay lang sa akin, na kahit na ganito, na kahit na minsan para magulo sa bahay ng Diyos, na nakikita mo na minsan para ang mga ilang tao ay hindi totally nakakaintindi, nakakaunawa sa mga bagay na naukol sa Diyos. I'm not happy with that. Because I want to see God's people truly praising and worshiping Him in spirit and in truth. Yan naman ang dapat, di ba? Meron akong gustong ilahad na kwento sa inyo. This happened long time ago during the time of Moses. Alam mo, nilabas ng Diyos ang bayang Hudyo o mga Israelites, which is ito'y mayroon pong pagkakahalintulad sa panahon natin. They were in Egypt for more or less 400 years. Naging bandage sila doon. Naging alipin sila. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing, ang kanilang iyak, and so He sent Moses as their deliverer. Nilabas sila ng Diyos through Moses, sa pamamagitan ni Moses. At ang layo ng pagkalabas ng Diyos sa kanila is that they may worship God. Yan lang naman nasabi ng Biblia. Ilalabas ko kayo dyan that you may worship me. Yan ang naging dahilan din ni Moses kay Pharaoh. Let my people go! What's the reason? Ang sabi ni Pharaoh, that they may worship the only God. I think it's time for the people now. It's time for the people, to those who call themselves Christians, that we should get out from this world, get out from religion, get out from compromise, at ipakita natin that it's time to worship the true and the ever-living God. It's time, it's high time to do that. Na may pagkita natin na mayroong Diyos, na iisang Diyos na buhay, at dakilang Diyos na hindi patay, that is willing to help and to deliver and to heal every people that will come to Him. And I'm not ashamed of that. I'm not in religion. The Holy Ghost is within me. And I'm not ashamed to do that. To tell the world and to tell the people na meron akong Diyos. I'm not ashamed. That they may worship Him. That they may worship Yahweh. That's what Moses told Pharaoh. And God gave the promise not only to worship after that. Alam nyo, ang Diyos is a rewarder of those who diligently seek Him. Believe that. If you diligently seek God, hindi siya yung Diyos, okay, that's fine, thank you. No, hindi siya yung ganong klaseng Diyos. If you diligently worship God and seek God, it comes with a reward. Wow. Woo-hoo. Though we are not after the reward, but it comes with a reward. That's our God. And God is about to reward them
And God will be going to bring them in the promised land. Promised land na kung saan ang sabi ng Biblia, full with milk and honey. Sagana sa lahat ng bagay. You see, ang Diyos ay hindi siya anti-prosperity. He loves to prosper people. He loves to bless you. Ayaw naman na makita ng Diyos na kayo ay nasa poverty line. No. He wants to free you. Tingnan mo ang katabi mo, aasenso ka, kamo. Sasagana ka. Kamo, sige. Sa taong ito, lalo ka pang yayaman, kamo. Lalo kang sasagana. Sabihin mo, lalo kang aasenso sa taong ito. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. He's a rewarder of those who diligently seek God. Just imagine this, ang sabi niya, kayo'y titira sa mga magagarang bahay na hindi kayo ang gumawa. Think of that! Hindi naman siguro binobola ng Diyos ang kanyang bayan. Pag sinabi ng Diyos yun, that's it. Aanihin ninyo ang mga pananim na hindi naman kayo ang nagtanim. Iinom kayo ng birch tree, cowhead, shamrock milk. Hallelujah. Na hindi na kayong gumatas. Think of that. Tingnan niyo yung Diyos dito. How He would like to bless His people. But you know what? Itong nangyari. Ito nga, itong gusto ko makita nyo eh. Though we are not after reward, we are after the God of Israel. You know, those things are just an added bonus. Whether you like it or not, pag nakita naman ng Diyos na totoo ka sa Kanya, God will surely reward you 100%. He's a rewarder of those who diligently seek Him. Yan ang sabi naman ng Biblia. Pero ang problema, nang sila ay nasa paanan na ng bundok to worship God, and Moses went up to the mountain to receive the word of God and bless the people through the word na tatanggapin niya. Ang sabi niya, you wait here, ang sabi niya sa bayan, bago tayo pupunta sa lupang pangako, you wait here, ako iaakyat, I'll receive the commandment, I'll receive the word, at bababa ako para ibigay kung ano ang gusto ni Yahweh para sa inyo. Ang problema, ito ay meron tayong madidiskubreng mga katuruhan na napapanahon sa nababagay sa panahon natin. Ang bayang Israel, nakalalabas lang sa Egypt, ay tumalikod. Alam mo yung dahilan bakit sila tumalikod? Kasi si Moses, ang tagal bago bumaba. Meaning to say, para bagang yung mga maraming born again minsan, na pag hindi sila kaagad tinugunan ng Diyos sa kanilang prayer request, parang sila na yung tipong nanghihina at nagtatampo na sa Diyos. Para yung sila yung, Lord, ang tagal naman. Pinaghantay mo ko na matagal. Tapos mawawala na sila sa gawain. Meron silang pinagpipray, tapos hanggang ngayon wala pa, nainip sila, nanghina sila, tapos unti-unti na silang nawawala sa gawain. Tandaan mo ito Wala naman tayo doon sa gusto nating mangyari. Hindi tayo after doon sa mga answered prayer. Though God will be going to fulfill His promise, covenant to us, part ng covenant ng Diyos yan sa atin to bless us. Pero see to it, na ang puso nating lahat kay Yahweh. Come on, see to it. If we seek God's first, ang Diyos talaga ang first sa atin. Siya ang totoo sa atin. If we seek God's first, see to it na siya ang first, na siya yung totoo sa ating buhay, nangako siya, and all these things will be what? Added. Think of that. Millions will be added to you. Billions will be added to you. Those money, those buildings na pinagpipray mo, those big company na pinagpipray mo, etc., etc. Those are just what? Sibuyas, bawang, paminta lang sa Panginoon yan. Those are just added blessing. Why? Why? Because if we discover na kung sino talaga yung totoong blessing sa buhay natin, of course, it is no other than Yahweh. Ang totoong blessing sa buhay ko, it is no other than Yahweh. My God, my Jehovah is my true blessing. He is my all in all. Siya yung all in all ko sa buhay.
Because He is my all in all sa buhay ko, hindi mag-aatubili na si Yahweh ay ibibigay yan sa iyo. Because alam ng Diyos, dahil siya ang nakita mo, siya ang nadiskubre mo, siya ang napatulayan mo, na alam mo, there is no one like Him. Alam mo yan, nakaukit na sa puso mo yan. Hindi mag-aatubili si Yahweh na ibigay yan sa iyo. God will surely give it to you. Bakit? Alam niya, kahit ibibigay ni Lord yan sa iyo, hindi ka ma-attract yan. Hindi mo yan, Papa, yan ang mag-ahabol sa iyo. Hindi ka ang mag-ahabol dyan. Ang ahabulin mo ay si Yahweh at ang blessing naman na mag-ahabol sa iyo. Just think of that. Think of that. Okay, come on. But you see these people, it's because they are after the things of this world. Ang sabi nila, nasa ng Diyos. Maging maingat tayo because sometimes Satan will be going to use this strategy to create lies and evil imagination, evil suggestions sa ating kaisipan na para bagang tayo inabandona ng Diyos, na minsan tayo rejected, and God doesn't care for us anymore. Now, dahil sa delay, ano nangyari? They turn their back. Nasa Exodus yan 32:1, nang magtagal si Moses sa bundok, ang mga Israelite lumapit kay Aaron, sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moses na iyan. Hindi namin alam ang nangyari sa Moses na iyan, na naglabas sa amin sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang nilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako. Ito ang danger, no? Tingnan niyo ang sabi ni Yahweh, itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang aking mga utos. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinamba nila ngayon na tinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Ito, alam mo ito. Anong sabi nila? Anong sabi nila? Anong sabi nila? Sabihin natin, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila. Narinig niyo yon? Sabi nila, hindi yung Diyos mo, Moses, hindi yung Diyos na yan. Alam mo ba, ang totoong naglabas sa amin ay yung Diyos na nasa Ehipto. Tingnan yung nakaukit sa kanila. Ano kaya yung Diyos sa Ehipto? Ang Ehipto, listen, ay katumbas ng mundo ngayon. Ang Ehipto, ang sumisimbolo sa mundo. Pakinggan nyo Para bagang ganito yung mentality ng mga ibang Kristiyano minsan, pag hindi natin ito nababantayan ang ating sarili. Ang pera ko naman talaga, ang negosyo ko naman talaga, nagbigay swerte sa akin Ito naman talaga ang nagpala sa akin Itong Diyos ng mundo, itong Diyos ng Ehipto, itong Diyos na sinasamba ng mga makamundo. Hindi naman yan Ako, hindi mo ba alam, nagsikap ako. Kung hindi ako nagsikap ako dyan Yabang natin minsan, di ba? Bakit? Is it because of delay? Buti pa itong pera, nakikita mo. Yung Diyos ng Israel, hindi mo makikita. Kailangan mo pa mag-hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, yan ang naging rason ng mga Egyptian, mga Israelites. Alam mo, sabi ni Yahweh, kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Tingnan mo katabi mo, sana hindi matitigas ang ulo natin ka. Praise the Lord. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Now, magtatanong nga ako, pwede po ba? Pwede po ba niyo pahintulutan na sagutin ninyo ito kung gusto lang ninyo? Ang tanong ko ito, kilala ba ninyo ang inyong sarili? Alam mo bakit? Ang paraan na tayo nababago is acceptance. Kung natuto tayo mag-accept, alam mo, yan ay paraan, daan na ng pagbabago. Somebody say amen. Sometimes all you need to do is to learn to accept. Ang tigas nga kasi ng ulo ko di ba? Di ba? Tigas nga kasi ng ulo ko Accept it. Hindi! Ako? Hindi ba tigas ang ulo ko Ang sabi ni Yahweh, kilala ko ang mga tao yan. Makinig ka. Kilala tayo ni Yahweh. Huwag tayong magkaila.
Alam nyo, itong nangyari. Kung gayon, ang sabi ni Aaron, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Galuluga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, binuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, Tadaan! Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, tingnan nyo gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Tingnan that. Ang ginamit na salita doon sa guya ay Yahweh. Para bagang hinalintulad yung guya kay Yahweh. Hinalintulad yung Diyos-Diyosa na ginto kay Yahweh. It's the same name. Same. Same please. Ang tanong ko ito, saan nanggaling yung guya? Saan nanggaling yung guyang ginto? Mula sa kanilang alahas. Right? From magulang, from anak. Saan nanggaling yung alahas? Sa Egypt. Am I right? Dala nila yung mga gintong yan out from Egypt. Wag nawa ha. Sa ngalan ni Kristo, wag nawa na na-born again ka na, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin mabitaw-bitaw na may mga nakatagong ginto na balang araw magiging guya sa'yo na kung hindi ka mapagbantay, secretly nakatago, pero darating ang panahon na baka lilitaw at lilitaw yan. Wag nawa. Kayo po'y nandiyan pa. Anong point ko dito? Anong point ko? Out of what we treasure most in our hearts will finally be going to reveal. From what is sa iyong puso na nakatago, mahahayag din yan balang araw. Kahit na pa born again ka, kahit na pa nag-i-spiritual ka, makinig kayo, Kristiyano, makinig kayo. Kung ano ang hindi mo naisuko, ngayong ikaw ay nilabas na sa mundo, ngayong ikaw ay na-born again na, pero secretly, nandyan pa rin sa puso mo, nakatago yung tinitreasure mo. Someday, lilitaw at lilitaw yan. This is exactly what happened sa bansang Israel. Alam mo, sa wikang Griego, ang sabi, and he received them at their yard, and fashioned it with a chariot, and after he had made it an eagle, mashekha, molten calf, and they said, this be thy Elohim. Meaning to say, tingnan ninyo same word. Same word na inattribute ang pangalan doon sa golden calf na Diyos-Diyosan out from gold na mula sa Egypt. Same word ang ginamit, Elohim. Something is wrong. You know, itong unsurrendered God, idol na mula sa Egypt, which represent the world, which is kept for a long time, was finally revealed, nag-manifest din. Makinig ka, what we do not surrender or keep, no matter how spiritual we are, we show from outside, will eventually find way to manifest. Lilitaw din yan sa katagalan. Praise the Lord! Alam niyo bakit? Sabi ng Biblia, tingnan natin ang kanilang mga gawa. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Oo. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Excited sila. Hindi sila excited kay Yahweh. Maaga silang bumangon para sambahin yung golden calf. Minsan, di ba? Pag linggo na, sabi ni nanay, bangon na, lulog pa ako. Sabi ni mister, bangon na tayo, simba na tayo, punta na tayo sa gawain.
Pero yung alam mong may lakad ka na, alam mo, sabihin na natin, business transaction, or ang aga mo. Alas 5 pa lang na madaling araw, maaga ka na. Hindi mo ba nakakahalata? Bakit kay Yahweh, minsan ang hirap tayong bumangon na maaga, pero bakit kung may lakad ka, magbi-beach kayo, di ba? Ang aga-aga. Kumunting amen. Amen. Bakit pag Sabat na dapat i-honor para kay Yahweh, no? Sandali. Okay lang na medyo pinapalantik ko kayo ngayon kasi anong kwenta nang mag-dedicate kayo kung hindi ninyo nahihimas-masan ang dapat mahihimas-masan? Magiging foolish tayo dito, magiging hypocrite tayo rito. Kailangan natin, kaya nga may word yan ang purpose ng word, yan ang purpose ng salita ng Diyos para tayo maturuan. Kayo ba nandyan pa? Ha? Pag doon sa ibang lakad, interested, maaga. Pero bakit pag sa church, ang paa ang bagal? No? Pero pag sa ibang lakad, talagang ang bilis, maliksi. Pero bakit pag sa church, ang bagal? Tapos pag nasa loob pa ng church, malungkot pa. Alam niyo, maaga silang bumangon, at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Ito ang nakakalungkot. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Sounds familiar. Yan ang mundo. Yan ang mundo. If we are serving another God other than the God of Israel, I'm telling you, you know what? This is what religion can do to many people na hindi nila namamalayan. Akala nila it is the same Elohim, but it is different Elohim. Anyway, it is Elohim. Ha? Anyway, it is Yahweh, but it is different Elohim, my friend. Ang Diyos ng religion, you can control Him. Pero ang Diyos ng mga born again, ang Diyos ang nagko-control sa iyo. That's the difference. You can manipulate your God in religion, but not so sa mga totoong Kristiyanong tinatahanan ng Holy Spirit, ang banal na Espiritu sa ngalan ni Jesucristo ang nagli-lead sa iyo. Ginaguide ka. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Praise the Lord. Alam mo mga born again, kahit sila nagkakasiyahan, at least finish sila. Hallelujah. Hindi kayo nag-agree doon? Amen? Nagkakasiyahan ba yung mga Kristiyan? Opo, I love fun. Nagkakasiyahan, pero wala naman kaming mga dyan na shabu o kaya marijuana na, Glenn, luwal mo na yung shabu mo. Pastor Alan, luwal mo yung Chivas Regal mo, natin kakenar. Blue, luwal mo na itang makasalikot mong kaiken. Sapat na yung, we have fellowship with one another, we laugh at each other's face, no? Yung masaya na nai-entertain tayo sa mukha ng isa't isa, amen? We are happy fellowshipping with other. Ang importante sa atin is the people we love, the warm embrace and the love we feel to our brethren. Wow, what a joy, di ba? You love the company of the believers because you are secured, you are happy, you feel good. Somebody say amen. Na kahit wala kayong mga mahalin na kasiyan, walang bisyo-bisyo dyan, but you can still be happy. People are enough. You can talk, kahit magdamagan kayo, mag-iyakan dyan, magbuhasan ng mga kung ano dyan, but you're still happy. Unlike sa mundo, ilagay ang red horse, pang! Anong pinagpipisaan? Yun ang pinagpipisaan para libangan nila ang kanilang sarili. Pero ibang mga Kristiyano. Hallelujah. Just to be with them. To talk with them. Hallelujah. At ito totoo naman kasi naman may mga iba't ibang tao, may mga iba't ibang personality. Hindi naman sa kinikriticize mo, but sometimes you just want to have fun with them.
Kasi pag tayo naman nag-fellowship na puro nakagano na lang tayo, ayaw ko naman yung naka-fellowship na I don't think na ang Diyos, ayaw ng Diyos na i-enjoy mo yung buhay at company with the others. Hindi naman tayo yung tipo na maghapon na pag nagkikita, nakatirik ang mata, tayo nangingisa, gumaganon. Hello? Wala pa naman tayo sa langit eh. Actually, kahit sa langit, hindi naman tayo palagi akala ninyo, puto lang ating ulo doon, tapos mayroon tayong halo dito na may kaunting pakpak na gumaganon. No? That's not heaven. Hindi yan ang langit. Alam nyo, itong good news ha, itong good news. Gusto kong sasabihin, nabasa ko lang, nag-senior ko nga sa mga boys, sabi ko, tingnan nyo sa Biblia kamon. Ang Diyos ay naghanda ng malaking piging. Oh, I love this. When I heard that, naghanda siya ng malaking piging to whom? Sa atin. Meaning to say, sa langit, when we all join ourselves together, there will be a grandeur festival. My goodness, naghanda siya na. God loves fun, I'm telling you. Glory! Praise the Lord! Pero nakakalungkot, ito, they turn their back to the Lord. Hindi nila pinalagahan yung kanilang pagliligtas ng Diyos mula sa Egypt, sa pagiging bondage patungo sa kalayaan. Hindi nila in-appreciate yun. Tingnan nyo ha. Pagkaraan noon, si Moses ay bumalik mula sa bundok, dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Sinong sumulat dito sa 10 utos na ito? Sino? Sinong sumulat? Ang sumulat dyan ay Diyos. Actually, kamay ng Diyos. It's the finger, the hands of God ang sumulat dyan. Dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Tingnan nyo. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Sinong umukit? Diyos mismo. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moses ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya, ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y naturog. Gusto ba niyo na minsan ibalibag ko itong aking iPad sa inyo? Amen? You know, bakit kaya? Kasi, naano ni Moses, it's useless. Ano pang kwenta nitong commandment na ito kung kayo ganun? Kung ganun na kayo. Ano pang kwenta nitong salita? So, nung ginawa na ni Moses, binalibag na lang niya yung Bible, binalibag na lang niya yung commandment, at nadurog ang sabi ng Biblia. Na parang kung tutuusin, kung titignan mo, wala namang kagalang-galang yata si Moses na ito, sinulat ng Diyos, tapos binalibag lang. Alam mo bakit? Ito ang nakikita ko sa panahon ito. Forgive me for saying this, but this is true. Para bagang sa mga maraming Kristiyano ngayon, ang salita ng Diyos ay parang binabalibag na lang sa tabi at wala nang kakwenta-kwenta because some people, they don't believe it anymore. Hello? Kayo ba'y nandiyan pa? Hindi na ito rini-regard ng mga iba, ng mga marami as the Word of God. We don't believe it, we don't follow it, and we don't apply it. If we don't follow what God said, ano pa nga ang kwenta ng salita, kundi durugin na lang. Anong kwenta ng Bible? Kung hindi rin sinusunod, kung hindi binabasa. May Bible kayo, pero hindi binabasa. Pero yung mga pulyetos ng weteng, palagi niyong rini-review kung anong itatayanan niyo bukas. Combination. Ihahambing pa yan. Naglilista pa kayo. Loto, nagsusulat pa kayo. Combination. Bakit sa mga verses, ang hirap ninyo mag-combination? Yung magkaroon man kayo ng mga reference para at least masundan ninyo yung binabasa ninyo. Alam mo, sabi ng Diyos, inulit niya muli, kilala ko ang mga taong yan at alam ko matigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi, gagawin kong isang malaking bansa. Ang sabi ng Diyos, I'm about to destroy them! Ang tigas ng ulo nila! Moses! Sige, papalitan ko na lang silang tigas ng ulo nila. Kilala ko sila! Alam ba niyo, bakit minsan sa kabila ng ating mga pagkukulang, at bakit minsan sa kabila ng ating pagkukulang, at bakit minsan sa kabila ng ating pagkukulang, at mga pagkakamali, hindi tayo totally kinokonsume ng Diyos?
Alam niyo ang dahilan? Merong dahilan. Bakit? Sabi ng Biblia, nagmakaawa si Moses kay Yahweh. Huwag po. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong nilabas ninyo sa Egypto sa pamamagitan ninyong mga dakilang kapangyarihan. Sino ang namakaawa? Moses. Sino nag-intercede? Moses. Dapat lilipulin na sila pero hindi sila nililipol ng Diyos dahil may Moses. Huwag ninyong i-underestimate yung intercessions. We have a great high priest. His name is Jesus Christ our Lord na nag-i-intercede dahil sa kanyang kahabagan on our behalf. I'm telling you. Come on! Come on! Please! Please! And not only that, secondly, don't destroy Moses in your lives. Huwag ninyong wasakin, huwag ninyong sirain, huwag ninyong tirahin, huwag ninyong patayin ang mga Moses sa inyong buhay. I'm speaking about pastors who lead you, pray for you, who intercede for you. Hindi nyo alam, dinindinig ng Diyos ang panalangin ng inyong pastor on your behalf. This is exactly what happened kay Moses. God is about to destroy this nation, but because of this man, he make an intercession and God listened to the prayer of Moses. That's the reason why may shepherd kayo. This is the reason why bakit may pastor kayo. Who are these people? These are the people who are in authority, leadership, who pray for you. Pansinin ninyo, tanggapin natin ito. Maniwala o hindi. Ang destiny natin, spiritually speaking, ay nakasalalay sa mga taong yan minsan. Mga taong pinagchichismisan, mga taong pinagtatampuhan, o mga taong minsang iniiwasan pag nagtatampo. Pero hindi nyo alam, they are the one that whom God listened their prayer on your behalf. You don't know that. Kilala ko ang mga taong yan. I'm about to destroy them. Pero ano sabi ng Biblia? Nagmakaawa si Moses kay Yahweh. Huwag po. Huwag po. Huwag po. Kaya ang tanong ko sa inyo, how do we treat Moses in our lives? Paano kaya natin tinitrato ang mga Moses sa ating buhay? Can you look at me? Hello? Sabi ng Biblia, Hebrew 13:7, alalahanin ninyo, basahin natin to, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Minsan pa, malakas, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, ang mga nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Meron pang sinasabi, tingnan ninyo, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Totoo naman. Hello? Dito nakikita natin that God honor His servant. God is about to destroy the nations, and yet because of this man Moses, God honor His servant. Tingnan niyo ito Meron kong sumaipakita sa inyo dito. Maganda ito, dapat nyo maintindihan. Sa Exodus 13:13 and 14 ang sabi, alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ano sabi ng Biblia? Hindi nga tinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pwede ko bang ulitin natin yung una? Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi nga tinuloy ni Yahweh ang balak. See? Did you hear that? God always honor the prayer of His servant. Whether Moses, whether Abraham, whether Isaac, whether Jacob, God always honor their prayer.
Ito ang pinakahuli. Sinamon, pinakiusapan ni Moses ang mga tao. Ang sabi, okay, all right, pay attention. Sabi niya, nakita ni Moses na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon pa man, pinapauna ko na sa inyo, I'm not like Aaron. Sa mga panong ito, sa iba't ibang panig ng mundo, maraming mga pastor na parang si Aaron na hinahayaan nilang pabayaan ang mga kongregasyon na sumamba sa Diyos-Diyosan. Please. And this is true. Si Aaron ay isang pastor. Si Aaron ay isang high priest. Pero dito, that seems like si Aaron. Alam mo, papatay na lang ng Diyos si Aaron? Papatay na lang yan. Nagalit ng Diyos kay Aaron. Patay na ng Diyos si Aaron. Sakala na rin batal. Patay niya talaga. Pero namagitan ang kanyang kapatid na si Moses. You see, nakikita niyo kapag si Moses, pag ang mga lingkod ng Diyos namamagitan, and God always honor their prayer. At naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Ayaw naman natin na mangyari, no? Yung mga taga-mundo, magiging katawa-tawa tayo, ha? Tingnan mo nga naman ng mga Kristiyanong yan, mga born again, pero nag-away-away. Alam mo ba yan? Lumalapit, born again yan. Sinisiraan niya yung kapareho niyang born again. Nagpupunta sa bahay ko. Ako, hindi man born again. Sarado, kandado, katoliko. Ako, galing ako sa Union Espiritista, Incorporada, Evaporada. Pero, tingnan mo. Look at that. Mula ako sa Garden of Eden. Ano? Mula ng Eden. Lalapit na rin born again ka na ako. Nampanyabinda. Pag-chismisan do rin kaya, beda. See, sila mismo, ang mga taga-mundo, tinatawa-tawanan tayo. This is exactly what happened to them. Natakot si Moses. Ang sabi ng Biblia, naging katawa-tawa sila sa palingin ng mga kaaway na nakapaligid. Hello? Diba? Sino rin ang nagiging katawa-tawa? Sino rin ang nasisira? Eh di yung mga Kristiyano rin. May mali kang nakita, pero huwag mo nang dagdagan pa yung mali. May mali nga, huwag mo nang dagdagan. Paano ko dadagdagan yung mali? Kung sinisiraan ko ito sa mga wala namang kamalay-malay, wala namang kamuwang-muwang. Minsan mga kaibigan mo na hindi naman mananampalataya, sinishare mo yung problema mo, na ang problema mo ay nauukol patungkol sa iglesia, patungkol sa pagiging Kristiyano mo. Please don't let others be involved with the problem. Magiging katawa-tawa tayo dyan. Lalo lang tayo i-insultuhin. Mga born again yan, pero hindi nagkakasundo-sundo, nagsisirahan din yan sila. Huwag, magiging katawa-tawa tayo. Alam niyo, may nagsasabihin sa inyo, ha? Listen, may chismis to, pero chismis ko. Chismis. Merong nahack ngayon sa buong mundo, merong isang napakasikat na porn site. Very popular. At merong isang lalaki na medyo matalino, hinak niya yon. Nang nahack niya, lumitaw ang lahat ng mga pangalan ng mga nagpupunta sa website na yon. At ang nakakalungkot, at ito'y naipublish, karamihan sa mga tumitingin dito ay mga Christian leaders, mga pastors. Their name was there. So they begin to discover names of the prominent leaders, names of the prominent pastors all over the world. Itong nag-hack na ito, siguro chismoso din. Gusto niyang tingnan. Mga deacon, mga leader. Hindi ba tayo tatawanan ng mga taga-mundo? Alam mo, makinig ka, kung bondage ka sa pornography, I think it's time for it to change. Mahirap, hindi mahirap. Hindi mahirap. Huwag mo sabihin sa akin mahirap. God can set you free. God can set you free. Pornography is addictive. Pornography, some of those people that are watching this, I mean some majority, mag-asawa. Excuse me, forgive me for saying this.
But we should be free from this. Ito ano ng mundo ito eh. It's makamundo, it's worldly. Hello? Hello? Hindi man tayo dapat kakitaan ng mga bold magazine na nakatago dyan. Hindi. Sa mga cellphone ninyo na may mga nandiyan, hindi ka dapat. You are born again. You are a believer in Christ. May takot ka sa Diyos. Why? Bakit ka pa nagiging addict dyan? You don't need to be in bondage. You must be free. Kaya tinatawagan ko ngayong oras ito bago ako magtapos. Siguro tama lang nasasabihin ko sa inyo. Maraming kumakalat ngayon ng mga turo na masyadong inaabuso yung grasya. Pero maraming mga Kristiyano masyadong sinamantala yon. Pinilipit nila, for them it's just fine na gawin ito, because anyway they are under grace. That's wrong, my friend. Huwag mong abusuhin ng grasya. Ang layunin ng biyaya, palayain ka. Yung hindi mo kaya, makakayanan mo. Kaya mo nakakayanan dahil sa biyaya at lakas ng Panginoon. Come on! Glory! See, wag nawa, no? Wag nawa. Na ano yan eh, na ano sa dyaryo yan eh. Na ano sa kinalat yan. Makarine, dinglinto. Kilala lang pastor. Paito na kore ng alwang lagyo da king J.O.B. kasi patam. Kasi hindi pwedeng hindi lilitaw ang pangalan mo, card yun eh. Pag sinwipe yung card mo, lilitaw yung pangalan mo, saan ka located? Philippines, America, lilitaw eh. Hindi mo maitatago yan eh. Sige. Paltoke kayo itong chismisay tayo. Kayo, kalkalan niya po, tayo lagyo na kasi thousands of thousands la. Hello. Ako tatakot. Nung lito ang lagyo mo, pa-deliver ka, puntalan mo ko. Amen? God will set you free. Ako, sasabihin ko lang kaya kayo na. 2016 is a time that God will set those who are in prisons unjustly. God will set you free. I'm telling you, please, believe me. Believe me, this is a good news. Ang taong 2016 ito ay panahon at taon ng paglaya. Nasa Jubilee period pa tayo. Lalahanan nyo ito. Nasa Jubilee period pa tayo. Don't get mad, but this is true. Unti-unti at least somehow yung bisyo mo, unti-unti nalalabanan mo na, unti-unti. At least nababawasan mo. Kung dati, isang case ka sa isang araw, ngayon, isa na lang bote. Malay mo, mga ilang araw na naman yan, mabawasan na naman yan. Kung sa sigarilyo, nakakalimang pakete ka, ngayon, 2 na lang ng stick. Balang araw, unti-unti, nababawas, hanggang abo na lang ang iyong kakainin. I mean to say, you will be free. God is about to set you free. I believe God loves you. Alam mo ito, pakinggan na lang niyo ito. Do you love me? You love me? You love me? Don't get mad, okay, please? Ano sa palagay ninyo kung makita niyo ang Panginoong Jesucristo na nasa throne na nakanush? Come on, worship me. Hindi ba masagwa? At subukan ninyo, gawin natin ang langit. Lahat tayo, meron tayong dalang red doors. Oh man, langit. Hindi na langit. Ang point ko dito, ang langit, kaya nagiging langit dahil sa Diyos. We need to say, happy na tayo, masaya na tayo dahil because of the fountain of life na nagbibigay ng tunay na joy at kasiyahan sa atin because of Yahweh. Come on, El Shaddai! Give him a big hands of praise, everybody! Come on! Nakita ni Moses, anong sabi ng Biblia? At naging katawa-tawa sila. Ito,
inaanyayahan ko yung mga maninindigan. Inaanyayahan ko. Uulitin ko muna yung sinabi ni Pablo, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito'y karapat-dapat na pagsamba sa inyo sa Diyos. Huwag na kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kanyang kalooban. Tingnan niyo yung ginawa ni Moses. Tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw. Ano sabi niya? Ito ang purpose ng dedication. Shh! This is the reason bakit tayo may dedication ngayon. Alam ko marami sa atin ang lango sa mundo, lango sa mga iba't ibang bagay, but I think God is calling us. Listen to this. Sabi ni Moses, lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. Ang sabi ni Bishop Mar, lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh at lumapit sa kanya ang mga Levita. Salamat mga Levitang nauna. Woohoo! Praise the Lord! Sinabi niya sa kanila, pinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patay ng lahat ng inyong makita, maging kapatid, maging kaibigan, maging sino man. Alam niyo, bakit? Anong ibig sabihin ng Biblia dito? Bakit? Anong ibig sabihin ng Biblia dito? Alam mo, it's time to break unholy alliance. Break the unholy alliance. Ano yung unholy alliance? Separate yourselves from those people na ayaw magbago. Mga taong rebelde, mga taong mapanira. Hindi ako pwedeng mag-dwell at makisama sa isang taong kasama ko na puro sira-sira na lang. Separate yourselves from them. Na kapag kasama mo, puro negatibo. Inahamuyutan kang magkasala sa kamunduhan. Inahamuyutan kang magalit sa church. Ayaw kang tumulong, ayaw kang gumawa ng mabuti. Pag may tampo sila sa iba, gusto rin nila magtampo ka na rin doon sa pinagtatampuan nila. Kapatid, pag magtampo ka rin doon sa pinagtatampuan ko. Magalit ka rin doon sa kaaway ko. Kapatid, sabihin mo sa kanya, may masmasang ka. Hindi ko magkaaway yan, pati ako gusto mo magtampo. Break the unholy alliance. Kunin mo yung tabak mo, break the unholy alliance. Nakakalungkot, pag hindi dadalo ka, hindi na rin ako dadalo. Break the unholy alliance. Yan ay mga unholy ties. Unholy alliance yan. Kumuha kayo ng tabak, kahit kaibigan ninyo, kahit kapatid ninyo, break the unholy alliance. Huwag kayong makiayon sa ganitong tao. What? If you would like to dedicate your lives to the Lord, seriously, break your unholy alliance. Yan ang ginawa. To those who are on the Lord's side, punta kayo. Punta kayo. Alam nyo, ang maganda sa sinabi ni Micah, kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. I would like to call all the singers to please join me here. Kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa. Pakinggan, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Pwede mo ba natin? Wow! Come on! Come on! Malakas! Malakas! Ulitin natin, kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Alam mo anong ginawa ni Moses? Yes, totoo ito. Dinedicate niya yung mga ampanig ay kay Yahweh. Sana, ang dalangin ko ngayong umagang ito. Please, take this very seriously. Kung kayo'y kay Yahweh, narinig ninyo ang turo niya mula kanina hanggang ngayon. Kung kayo'y totoong kay Yahweh, please, punta kayo sa side niya. And begin to dedicate again your lives, your heart. Ito ang sinabi ng Biblia, ngayong inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh, dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid, breaking the unholy ties and unholy alliance. Etong promise. Etong promise. Kaya, tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. I love that. See, you see, nakita niyo, He's a rewarder. Tatanggapin ninyo ang kanyang pagpapala. Tapos, ito bang maganda to close? Ang mga pilay na nalabi
ay bibigyan ko ng bagong buhay. At ang mga tinapon ay gagawin kong isang malakas na bansa. Akong si Yahweh ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Zion. Sa araw na yon, magpakailanman. Please, before you and I will dedicate our lives again, I'm pretty sure this morning, you heard the message. Konbensido kayo sa tulong at gabay ng Santong Espiritu na ang Diyos na si Yahweh ay karapat-dapat lang na isuko at ihandog ang ating buhay. Uulitin ko yung kanina sa Micah 4:5, kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa. Kami kay Yahweh, naming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Yes! Pwede po ba sa oras na ito, samahan ninyo ako na mula sa inyong puso,